Eto na po. Bago yung nangyari sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, pagkatapos noon ay lumabas po, kagabi ata ito dyan no? Oo. Na yung abogado na nagnotaryo doon sa lumitaw na testigo kahapon na si retired Marine Sergeant ba yun dyan? Oo. Orly Guseta. At sinasabi niya na ito Gutesa yata. Gutesa. Yes po. Notary Public Attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, ay categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Guseta. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Gutesa, bagamat nandun yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. Sen. Pero Sen, bago yung pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness ni Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, ganun po ang dating. narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig Opo. ng... ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming session. Opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan niyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Kahapon. Thursday po kahapon. Kahapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado, merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan? Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, po. ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kasi draft lang So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung tinutukoy. Nandun siya. Okay, opo. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa inyo. sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Tsak po yun. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na
sa pansarili kong kagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o humanap ng magnonotaryo. Umalis na ako noon. Oho. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay 9:00 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, oo. Okay, opo. Oho. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din Ay, sa hindi akin. nyo rin expect na pupunta. Abay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo, oho. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Oho. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung hindi ka dumating, wala namang nawala sa akin. Di ba? Eh, dumating. Ayun. O, oho. tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. Paul Ping Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Oho. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa, Ayun, opo. dahan-dahan kang magbasa, kung ano yung nakasulat, Yun huwag mong lalakta, parang kasi meron kang hindi nababasa. Oho. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. kaya pala sabi niya- Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yon, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, Meron na nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo, oho. Oh. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka Na may yung hawak katabi din ko, ng kopya, siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Eh. Oho. Sinusundan namin yung binabasa niya, di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanyang galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, naputol yung gabi. baka ganun ang nangyari. Oo. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Oho. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas na. sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media? TikTok, halos lahat. Na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant yun Gutesa. pong binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. Opo. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Ayun, opo. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Oo. Di ba? Kasi Ayun. alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. Ano At sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya,
ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang ano kasi Ayun, dalawang may linya yung kulang. nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung Ay, sinasabi. tsak po yan, nakarecord Kasi sa magitan ng script. iba yung recorded eh. Yes po. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, Yun maski din sa yung record, ganun din. Yes. So, Basta ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Putol Opo. talaga eh. So, yun Ganun ang pala yun. nangyari. O yun ang una. Yes. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. Oh. yes. O ganito. Oh. Yung si Orly ba? Orly, Opo, Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? public. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkaka-type yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito. Para siguro korekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo eh. Yes po, oo. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. O sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa... Kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, Opo. page number, Yes. book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number, may ilalagay niyo anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba siya sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli Oo, para ma-explain malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Nasa, yung notaryo. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Ano yung pinag-usapan Di ba natin? doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma ron yung notaryo, merong doc number, page Yes. number, book number, Opo. series of yung year. Yes. Nakastampad pa yun eh. Oo. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, Pagkatapos, sir. yung sinasabi niya, yung notarial details niya, hindi raw siya yon. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo, saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? O, pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatay natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Nung Gutesa. Gutesa? Oo. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado. Nakapirma. yun. Oo. Sana mapakita para malinaw. Sige po. Alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap yun, Sige, oo. Oo. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Granting. salaysay? Opo. oo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweed, kahit na walang notaryo yon, Okay. kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage, Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung affidavit. salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon, di ba? Kaya nga. Tama po. Oo. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record,
yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya, ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Oh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung binabanggit o yung dokumento. Hindi, yung pinakahuling, Yung sa huli. yung huling pahina, last nandun page. yung... May pirma. Ayun, Yan, opo. ilaki mo nga yun. Ayun, merong nakalagay, doc, Doc number. Opo. Ano Sinumpaan at nilagdaan, ika... Hindi yung doc Opo. number nasa Doc baba. number 255. Oh. Doc number 255. Paano makukuha Page ni number paano 54. makukuha nung ano yung yung 255. number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page At number. Page 58 sabi niya yata. Opo. Oh. Book number. Ano ba 'yon? Hindi ko po maintindihan. Parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So, ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, Yes. yung Ayan, kulay opo. asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n. At nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, Opo. meron dry seal yan. Or yung dry seal, Nakita nyo, may dry seal. may dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Ayun. opo. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun. Tapos May kasalanan dyan ang notarial kung sino man doon sa kung sino notarial man, office. kung sino man. Bakit? Ba't mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan? Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos Pag may ng isang buwan yan, o kung merong ano yan, I-report nila. i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede, yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganong gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganong klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga gano'n, unrelated. lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na anong ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Pasasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. O, notarial register na, ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, oo. Oh. Mamumroblema pa pala yung peteche na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Oo. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Oh, imposible naman yun. Imposible. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. Nako. At ipakita, dyan ka tumi nagpapanotaryo, yan talaga yung pumipirma. Yari yung Si law Atty. office na. Talagang gagawin natin dyan para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabpina natin. Ayun. Makikita mo, para ko nang nakita, tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun, 2025 eh. Ay pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Si bahala na kayong gumawa ng conclusion. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung basta Wala yung bugado mismo. i-ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin lang, babasahin ko, kanyang gano'n. Opo, Pag binasa niya, okay naman sa kanya. O sige, kanya, inotaryo mo. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba Kasi kung minsan wala siya doon Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notary. may bayad kasi yun Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo.
Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, ba yan? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Yung, Stamp na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Opo. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Kay hindi. Doon na napunta eh. So kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng sa kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Ano na, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Well, doon alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita. Hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan yan eh. Yun na nga po. Lumalabas na yun. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo, at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nakikipagsapalaran. Kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Nako. So, yun ho pala. So, nasagot na yung dalawang tanong, Nelson, ano? Yun doon tayo. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Mismo atang chairman, sabi niya, Hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate. Wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya doon sa komite at maging sa chairman ng walang kortesiya. Walang kortesiya. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako ni at kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Tinayagan naman po niya. Diba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam ko eh. Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganoon. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna ng komite. Ayun. At wala namang tumutol, Sen, di ba? Ito. Yan ang pag-usapan natin. Hindi, ganito yan. Kailangan po, alam ko po matatalino kayo. Kailangan lang po, mabilis po kayo sa, wag po kayong yung ibig sabihin kailangan
maging mabilis kayo na ma-analyze nyo yung pangyayari. Kasi kung minsan Opo. minsan segundo lang minsan minuto lang Opo, Di ba? oo. Tingnan po ninyo, nung siya ay makapagsalita na. ha? Opo. Natapos sa kanyang- nung matapos na yung ano niya, Sinabi niya. open na siya ngayon for interpellation. Aha. Napansin po ba ninyo? Walang nagtanong. Oh. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Walang naging interesado. Hindi po. Nabigla. Sari-sari na po yun. Hindi nila inaasahan na merong ganun. Oh, mukhang nabigla ang marami. Pangalawa, ina-analyze nila kung may palagay ko kanya credible ito. Ngayon po kasi pag ang isang testigo, alam po ninyo, mahalata ninyo na siya nagsasabi ng totoo. Kung tayo po ay nasa courtroom at tayo, halimbawa, abogado kayong dalawa, Jen. Opo, oo. Abogado kayong dalawa, kayo ang, Halimbawa, ikaw opo. ang prosecution. O, siya ang depensa. Si Nelson, defense. Oho. O criminal. Ako yung judge. Opo. Pinresent ni Nelson ngayon. Depende. Oho. Nakita mo dyan na... Kasi ma-anticipate mo, abogado ka Siyempre po, oo. Mabigat. Naririnig mo. Credible. Oo. Ikaw din kakabahan ka kung hindi mo alam kung itatanong mo. Kasi alam Siyempre, niya. nabigla ho tayo doon. Sa ganung sitwasyon. Oo. Pangalawa, di medyo kasi credible talaga. Ako sa tingin ko, kasi pinagtatanong ko rin siya. Oho. Ako gusto ko rin namang matansya na... Ako interesado ko sa katotohanan. Oo. Kung nagbubulaan lang ito, halimbawa, binobola lang ako, ayoko rin naman yon. Opo. Pero kayo ba yung na-test nyo? Halimbawa, itong si Gutesa, na-test nyo na ba? Baka naman, kwento-kwento mo lang yan. Tines Gutesa. ko binabali-baligtad ko siya. Ayun. Teka muna nga ako. Oho. Nakalagay dyan sa na isang maleta. Opo. Gaano kalaki yung maleta? Pag pinatay, anong klaseng maleta kako? Yung yung Rimowa. Mahal pa yung mamahalin pa yung kanyang Hindi kasi yung Rimowa, talagang matibay yun. Yes po, metal yun eh. O ilan ang laman? Ba't ko ako nasabing 48 million ang isang maleta? Oho. Meron po kasing label. Anong... Ay, hindi pala. Meron po kasing level sabi niya. Hindi kasi sa Tagalog. Opo, opo. Anong level? Kasi ngayon pala, hindi pala label. May label kada Ano maleta. yung label kako? Post-it po kanya yung dinidikit. Okay. Okay. Ano nakasulat sa post-it? Nakalagay po 48. Ba't kung 48? Ba't namong na 48? Kasi po, pagka po tatanggapin namin, nakikita pong binibilang, pera po O sige, gaano siya kalaki? Pag tinayo mo po kanya hanggang dito, tumayo ka, sabi ko pa Opo. Hindi, pinatayo ko. Talagang ganun kalaki yung Rimowa. Opo. Alam ko yung Rimowa, hanggang Yung dito malaki. po kanya. Opo. Okay, sige. Ngayon, pag binuhat mo ka ako, Gano'ng kabigat? gaano kabigat? Ano po sa tansya ko po kanya halos isang kaban na bigas. So mga 50 kilos. Opo. 48. Oo Di nga, ba no? sinabi ni Ramon Revilla Sr., ang isang milyon, isang kilo. Mga 990 grams daw, sabi niyo. Opo. Halos isang kilo. Isang kilo, oo. So kung 48 million, 48 kilos. Tama, isang kaban 50 nga. kilos yung isang kaban Oo nga. Halos isang kaban po. Tinetesting ko siya Oho. Hindi niya alam na tinetest ko siya. Oho. At saka, Sen, napansin ko rin, tinesting siya ni Senator Lacson Nagpakita ng picture Oo. Eto, sino? Kilala mo ba to? Ang bilis niya. Wala ngang clue Affirmative po, yan po si Paul kanya. Oo, may apelido pa Tapos, ginagano. Yan, sabi niya. Ay, Yan Mark. po si Eric. Yan po si Mark. Mark, Yan po si Texay, sabi niya. At kinonfirm ni Alcantara. Na yun nga rin. Yun doon, nakikita rin niya. Ngayon, nakita mong totoo ang sinasabi niya. Prosecution. Opo. Tatanungin mo siya. Ang pinakamahirap na pagtatanong na gagawin ng isang abogado, pag alam mong nasasabi siya ng totoo, Oho. anong itatanong ko na mauhuli ko siya? Kaya mag-iisip ka muna. Kasi kapag hindi mo alam kung anong itatanong niya, pinakamabuti na huwag mo nang tatanungin. Manahimik ka muna. Kamukha anong nangyari? Baka sakaling inuhuli siya. Sino ito kanya? Opo. Sino ito? Ito ba yung Paul na sinasabi mo? Affirmative, sir. Kanya. Ang bilis. Wala akong walang tanong na pangalan. Hindi siya tinanong. Pag ni-replay mo, picture lang. Picture lang, sino yan? Ganun lang. Picture lang, walang sinasabi clue. niya. Meron namang nag-test din ng kanyang tinanong kung yung background.
Kanino ka man Ay, nakaduty? bandang huli na yon. Ganun huli Nag-research ba yun? muna yon. Oo. Nag-research. Mukhang meron na raw nag-text sa kanya, itanong mo si ganito, ganyan. Ano, ha? Eh mukhang tama pa yung Ang sagot dami niya. nang nagte-text doon sana. Opo. Nakikita ko, ako na pangiti-ngiti lang ako. Kasi ako, hindi ko talaga kilala yan. Yung Opo. tao na yan. Tinesting ko siya kung totoo. Basta takot, yung ginawa kong pag-testing sang-ayon sa akin, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Kaya, nilabas ko siya. Oho. Kasi kung kahit na dumating siya doon, pagka yung iba-iba yung sinasabi niya, wag na lang pare, sasabihin ko. Mia Sen, ituloy natin yung laman, yung mga sinabi nitong si Gutesa. Pero para lang po mailatag natin yung ating magiging Vox Populi sa araw na ito, meron kasi mga nagpalutang na ngayon Sen ng ideya. Kasi ang Kamara, tinurn over na ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure, ito pong ICI. Ang Senado po, bagamat kayo nagpatuloy itong mga nakalipas na araw, may mga higing-higing na kami narinig na para bagang may mga paunang salita na parang plano na rin itigil ito at yung mga ebidensyang nakalap ninyo, baka i-turn over na rin daw po sa ICI, Sen. Mukhang yun po. Baka magkaroon pa ng ilang pagdinig. Baka maring meron pang isa. Kasi itong nangyaring mga revelations, itong huling pagdinig, Opo. merong nagmungkahi na tawagin yung nakita nyo sa litrato. Para Okay. sa akin, tama-tama lang para lalong mabigyan ng koneksyon o mapagtibay yung sinabi nung surprise witness na sinasabi Gutesa, nila. baka mag-corroborate. Dahil binanggit nga yung pangalan ng dalawa na silang tumatanggap at nagbibilang ng pera. Opo. Ngayon, mukhang tatawagin, ipatatawag, isasabi na eh. O kapag ka ginawa yun, makikilala uli nung yung dalawa. Oho. O ngayon, at naimungkahi ko rin, na nabanggit naman ka ako yung pangalan ni... Dating gobernador. Hindi, yung si Congressman Toby Chanco, binanggit niya yung... anong pangalan? Saldico. Okay, opo. Si... Gobernador Chavit Hindi, Singson. Yusek Bernardo, binanggit niya si Saldico. Opo. Yung dalawang congressman di umano ay binanggit doon sa sworn statement ng Diskaya, binanggit si Saldico Oo. at si Speaker. Bakit yung kumpanya, yung construction company founded by Saldico, hindi man lang Yung bakit yun hindi man lang Oho. hindi man lang yung pinagtatatanong, palagi nyo lang tinatanong yung Diskaya at saka yung Sims. Opo. At saka yung Wawaw. Wow. Siya yung pinakamaraming nakuha yung SunWest. Oho. At tapos sabi ko, merong disclosure ka ako si Governor Chavit Singson. Hindi nyo ba Iimbitahan. iimbitahan? O, maring imbitahan, sabi. Pero hindi sila nagbigay ng susunod na... Hindi sila nagbigay ng indikasyon na Kung kailan yung petsa eh. tatawag ng at kung kailan. Oho. Ang Kaya sabi, hintayin natin. ang sabi lang po doon sa huli, magpapatawag pa ng investigasyon, pero kung kailan, wala eh. Walang sinabi, definite. Okay lang yun. Pangkaraniwan okay. naman, i-announce din naman kung meron ganon. pa. Oo. So, hintayin natin. Sige po. Tuloy natin ang puntos na yan, Sen, pero ilatag natin ang atin ng magiging Vox Populi para meron tayong pagsalu-saluhang issue. Ang tanong, dapat bang itigil na rin ng Senado at ipaubaya na lamang sa ICI ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects? Ayun. Kung ang sagot nyo po ay opo, tigil na rin yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay, wag muna. Nag-iinit pa, madami pa eh. B, wag muna. Hindi pa iniimbitahan si ganito, si ganyan, si ganito.